Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin ang viral video ni Kalinga Prab. Tungkol ito dun sa magkakapatid na sobrang napakamahihiyain. Ayan, muli po kasing dinalaw ni Kalinga Prab ang magkakapatid na ito. So, napansin ko lang po na parang hindi naman nagbago yung pakikitungo ng mga magkakapatid kay Kalinga Prab. Kahit na ilang beses na rin silang napuntahan ni Kalinga Prab, diba? 4 or 5 times na yata, diba? And to think na sa pagpunta ni Kalinga Prab ay palagi itong may hatid na tulong. So, ang iniisip ko lang, kahit nag-gaano ka mahihain ng isang tao, pagka naman nakikita mo na merong kang kapwa-tao, merong isang tao na gustong tumulong sa'yo, oo, nandun pa rin yung pagiging mahihain mo. Pero may hindi naman katulad nung ginagawa nila, di ba? So actually, hindi lang ako, kung hindi, may mga comment din ako nabasa tungkol nga sa parang hindi nila nagugustuhan yung gawi nitong mga batang ito. Especially, syempre, mga parang nasasaktan sila sa treatment na parang natatanggap ni Kalinga Prab. Actually, ako nga po, dito sa huling vlog ni Kalinga Prab, dito sa magkakapatid na to, ano po ako, nakaramdam po ako ng awa kay Kalinga Prab. Alam niyo po kung bakit? Kasi, di ba, alam naman natin na si Kalinga Prab ay galing sa trangkaso. And halata naman sa boses niya, no, nung binablog niya yan, ay hindi pa siya ganong nakaka-recover. And sabi niya nga, nakakapagod, ang init, habang binabagtas niya yung daan, patungo po dun sa bahay ng mga magkakapatid. And maaaring sa pagpunta niya dyan, matuyuan na naman siya ng pawis, di ba? So, nakakalungkot naman po. Siguro po, mga kalingap, kahit naiisip na po natin yun, nangingibabaw pa rin sa akin yung iba yung, hindi to, itong mga batang to, hindi to basta pagiging mahihain lang eh. Kasi, alam nyo po, nung nagtataka lang ako, kasi nung nagpunta si na Red Saint dyan, yung unang punta nila Red Saint, kasama yung kapitbahay yata, no? Yung kapitbahay ng mga bata. Hindi naman po ganyan katindi yung yung pagtatago nila, yung pagiging mahihain nila. Kasi nakikipag-usap naman sila doon at hindi naman nila tinatago yung mga mukha nila. Hindi kagaya dito kay Rab, nandiyan pagsarahan ng pinto, nandiyan takbuhan, nandiyan halos isiksik yung mukha sa pader. Ayaw kumbaga itingala yung mga mukha, nakatago sa buhok, and ayaw lumingong kay Rab, di ba? Tapos nakasiksik nga yung mga mukha sa pader. Eh, ang pinagtataka ko naman, especially dito kay Melissa, kay Chris, wala namang masyadong problema kasi sumasagot naman eh. Although, dapat pa rin turuan si Chris kasi parang wala siyang paggalang, no? Pagsagot niya eh, parang, sumasagot siya, parang robot na, opo, dumbo, di ba? Ganun pagsagot niya. Hindi po hindi naman po ako ay tawag dito, hindi po sa ginagagad ko or what. Kumbaga, inaano ko lang po, kumbaga, parang ipinapakita ko lang po yung way ng pagsagot ng bata, which is 17 years old na siya, di ba? So, yung para sa akin, yung nanay po, sana, total nakikinig sa kanya yung mga bata, turuan niya. Sabagay sabi niya, tinuturuan naman daw niya yun, hindi natin alam, baka parang ganun nakatitigas ang ulo ng mga bata, isa pa to si Melissa, di ba, pang-apat na beses nang pumunta si Kalinga Prab, at dun sa mga huling punta ni Kalinga Prab, na siya, sumasagot na siya, di ba, nakakaharap niya na si Kalinga Prab. But eto na naman, kung huling punta naman ni Kalinga Prab, nagtatago na naman siya, nagtatakbo siya, sinusok-sok na yung mukha niya. Inihaharap niya yung mukha niya sa pader para hindi makita. Di ba, kahit para bang, kumbaga sa walang improvement, wala pang pagbabago. Samantalang nakailang punta na dyan si Kalinga Prab. Ano ba yan? Dahil ba gwapo, sobrang napupugian mo kayo masyado kay Kalinga Prab, kaya parang ayaw niyong humarap, no?
So, kasi balikan nga natin yung sinasabi ko, kasi nga, nagtataka ako, kasi nga, nung nagpunta ka sila Red Sea, hindi naman sila ganyan. Si Bea nga si Bea, yung ano talaga, ito yung matigas matigas, masasabi ko matigas ng batang to. Kasi, kaya nung pumunta nga yung sila Red Sea, tsaka yung kapitbahay, hindi naman siya nagtatago ng mukha, panay ang cellphone niya And hindi siya naiilang. Siguro, kaya ganun parang ini-stop ni Bea yung cellphone na bigay ni Rab kasi may cellphone may siguro sabi niya may cellphone na siya, ganyan kasi tingnan niyo, 'di ba, tinanggap ni Melissa tsaka ni Chris yung cellphone, pero pagdating kay Bea parang katulad nung ginawa niya dun sa 500 na binibigay ni Rab, 'di ba, tinatabig niya yung cellphone tuloy nung tayo nung kapatid para lumipat, para makaharap kay Rab, laglag tuloy yung cellphone. Syempre, di ba, alam naman natin na napaka sensitive ng cellphone pagbagsak niya, lalo't bago. 7,000 yan, tatlo yan, 21,000 yan, hindi birong halaga yan, tapos gaganunin lang, tapos yung pagod, yung effort ni Kalinga Prab. Sa bagay, wala naman kay Kalinga Prab yun, dahil pinagmamasdan ko naman si Kalinga Prab kung siya ay kakikitaan ng pagkasuya, pagkainis, parang frustration. Wala naman tayo nakikita sa kanya sa halip parang ang nakikita ko kay Kalinga Prab, parang mas pa siya, porsigido talaga na mapalapit o sabihin natin mabago yung kilos ng mga bata. Kasi parang naunawa naman ni Kalinga Prab na dahil nga diyan nga sa ilang na lugar sa bundok lumaki yung mga bata, parang hindi sila marunong talaga makisalamuha sa mga kapwa nila tao. Okay, nandun na ako. Ilang nga sila, dahil nga nasa ilang silang lugar. Kaya nga lang ang akin, bakit iba ang nila kay Kalinga Prab kaysa dun sa kapitbahay, di ba? Nakikipagkwentuhan pa, di ba? Kwento nga ni Kuya na nakikipagkwentuhan sa kanya. Kahit nga yung si Redsing, nung unang punta nga dun ni Redsing, hindi naman masyadong ganun kaalok yung mga bata. Sana, ganun din naman yung pakikitungo nila kay Kalinga Prab, di ba? Kasi sobrang nag-e-effort yung tao. And gusto kayong matulungan, mga anak kayo, may mga cellphone na kayo, baka napapanood nyo to, gustong tumulong ng Kuya Rab nyo sa inyo, sana pakitunguhan ninyo ng maayos. And yung humarap lang kayo at kapag kinakausap kayo, malaking bagay na yung kay Kalinga Prab. Hindi yung pahirapan pa talaga na kayo ay humarap, na kayo ay makipag-usap, yung magsisagot, tanging si Chris lang yung sumasagot. Diba? Para mas maganda, Ang ganda ng balak ni Kalinga Prab sa inyo. Gusto rin ni Kalinga Prab na makapag-aral kayo, di ba? So after ng cellphone, ang gusto naman gawin ni Kalinga Prab sa inyo, ilabas kayo, ipasyal kayo, di ba? Para sa inyo yan. Sabi nga ni Kalinga Prab, hindi habang buhay bata kayo, tatanda ba kayong ganyan? Hindi naman habang buhay kasama nyo ang magulang nyo, ang nanay nyo. At para naman po dun sa nanay, nitong magkakapatid na to, hindi pa huli ang lahat. Para, total nakikinig naman sa inyo pagsabihin nyo na makisalamuha, makipag-usap, at respeto. Magbigay respeto kay Kalinga Prab. At hindi lang kay Kalinga Prab, sa kahit na sinong gustong makipag-usap sa kanila, lalo pa nga wala namang masamang hangad itong mga taong ito. So, yun lang po Sana nga sa susunod na punta ni Kalinga Prab, magbago naman kahit papaano pakikitungo nitong mga tatlong batang ito. Lalo na si Bea. Hindi ko talaga makalimutan yung parang halos tabigin niya yung 500 na binigay tsaka yung cellphone na parang, di ba, parang ginanon niya sa kapatid niya. And hinihintay pa rin natin yung panahon na may maisamang babae o girl, o kasing idaran ng mga batang yan sa Kalinga Prab para hindi sila mailang. Kasi maaaring, pwede rin nga pala, pwede naiilang din sila kay Kalinga Prab kasi puro lalaki. Kasi nung nagpunta nga pala si Red Saint noon,
kasama yung kapitbahay, may babae silang kasama. Although may edad na hindi naman nila kaidaran, at least babae. Baka kaya hindi sila naiilang. May ganun naiiling sila sa mga kalalakihan. Maaaring ganun ano. So, ayan, intayin natin sino kaya may sasamang Kalingap Angel dyan ni Kalingap Rab. O baka kahit na hindi Angel, basta kahit si Grace siguro pwede, no? O si Pau Pau. Naku, hindi, busy si Pau eh. Liblib na lugar yan eh. Sino kaya? Si Grace na lang? O kaya si Mary Joy, yung laging kasama ni Kuya Val. Pwede, no? Or sino ba? Kung hindi lang buntis si Miss Jack. Willing sumama si Miss Jack dyan at napakaganda makipag-usap ni Miss Jack. Baka mapapaamo ang mga batang ito, makikipag-usap ang mga batang ito. So, ayan, isip-isip pa rin tayo ng paraan para, kumbaga, mabago nga ang trato, mabago ang pakikitungo at matutong makisalamuha ang mga batang ito. Kasi hindi na lang yan sa usaping nahihiya eh. Siyempre, titingnan din natin yung kagandahan ng ugali. Dapat unti-unti, no, na sila ay maturuan ng tamang asal. So, with that, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Maraming salamat and God bless. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon.